Ang Cobra at Apache ay hindi lamang kabilang sa mga pinaka-iconic na attack helicopter na nagawa, kundi ilan din sila sa mga pinakamatagal nang nagsisilbing sasakyang panghimpapawid sa lahat ng sangay ng militar ng Estados Unidos. Kahit na ipinakilala sila noong panahon ng Cold War, pareho pa rin ginagamit ang dalawang plataporma. Sa katunayan, ang Apache ay aktibong lumalahok sa labanan na yon habang nare-record natin ang video na ito. Pero bakit na ba ganon? Hindi ba mas lumapa ang dalawang helicopter na ito kaysa sa Seinfeld at Sweet Child of Mine? Sa totoo lang, hindi totoo na hindi sinubukan ng US na palitan ng mga ito. Sinubukan nila. Sinubukan nilang palitan ng mga ito ng mas maganda ng 4 na beses. Pero tuwing may grupo ng mga ininyero na nagtitipon para magdisenyo ng bagong Cobra at Apache, parang hinaadlangan sila ng universo. Alamin natin kung bakit. Disenyo at layunin ng Cobra. Simulan natin sa mas matandang disenyo, ang Cobra na bunga ng digmaang Vietnam. Ang UH-1 Huey ay agad na patunayang mahalaga sa labanan. Hindi tulad ng mga naunang labanan, ang mga tropa sa Vietnam ay kailangang gumalaw sa malalawak na lugar ng mabilis at ang kanilang mga engkwentro ay mas mabilis at mas mobile kumpara sa mga naunang panahon ng digmaan. Dahil sa kapakinabangan ng Huey, napansin na may puwang para tuklasin ang helicopter warfare. Ito ang nag-udyok sa paglika ng Cobra at kalaunan Apache. Matagal nang nag-eksperimento ang defense contractor ng Huey sa helicopter gunship at nakita nila ang pagkakataong kumita. Hindi nagustuhan ng Air Force ang ideya na mag-operate ang Army ng sarili nilang mga helicopter dahil nakita nila ito bilang paglabag sa kanilang teritoryo. Hindi rin nagtitiwala ang Army sa Air Force sa close air support dahil tingin nila hindi ito sineseryoso ng Air Force. Noong panahong yon, ginagawa ng Lockheed ang AH-56 Cheyenne, isang attack helicopter. Pero matagal pa bago ito mapaganda, masubukan at magamit, na hindi naman nangyari pero pag-uusapan pa natin mamaya. Si Bell naman nagkaroon ng ideya na gamitin ang plataporma ng Huey at baguhin ito para gawing attack helicopter na idinisenyo para mag-escort ng utility helicopters at magbigay ng suporta sa mga tropa sa lupa. Sa paraang ito, makakabili ang Army ng attack helicopters kahit walang formal na design competition, na kung hindi ay magiging imposible at mabilis ding magagawa ni Bell ang bagong attack helicopter gamit ang plataporma ng Huey. Kaya naman, ang Cobra ay parang isang improbisadong attack helicopter na walang formal na programa sa likod nito na nagkataong naging epektibo at kalaunan ay naging sarili nitong plataporma. Dahil dito, ang pinakaunang Cobra ay tinawag talagang Huey Cobra. Isang salita pero mas astig pakinggan ang Cobra at mas naalala mo ang isang makamandag na ahas kaysa isang makamandag na ahas na nagpipilot ng helicopter, kaya nanatili ang mas maikling pangalan. Ang unang prototypes ay mga 80% kapareho ng Huey na may ilang mahahalagang pagbabago sa disenyo sa natitirang 20%. Mahalaga ito dahil pwedeng kumpunihin ang Cobra at Huey gamit ang pyesa ng isa't isa sa labanan. Pinakamalaking pagbabago ang makinis na bagong disenyo na parang fighter jet dahil sa makitid nitong fuselage na nagpahusay sa aerodynamics. Mas maikli at makitid ang Cobra kaysa Huey at may retractable landing gear, isang malaking pagbabago. May sukat itong 53 talampakan, 16 na metro, ang haba, 10 talampakan, 4 na pulgada, 13.15 metro, ang lapad, at 13 talampakan, 6 na pulgada, 4.1 metro, ang taas. Mahalagang ituro na may asterisk ang lapad ng Cobra dahil 20% nito ay mula sa mga stub wing sa magkabilang gilid ng fuselage kung saan nakakabit ang armas. Kung ikukumpara sa Huey, mas mahaba ng 4 talampakan, mas mataas ng hindi bababa sa isang talampakan, at mas malapad ng ilang talampakan ang mas lumang helicopter, bagay sa utility nitong gamit. Pareho pa rin ang makina, transmission at rotor system ng Huey, pero dahil sa bagong disenyo ng fuselage, kitang-kita ang pagkakaiba sa lipad. Dahil sa laki nito, hindi lang napaka-maneuverable ang Cobra, kundi mahirap din pabagsakin sa Vietnam. Mas mabilis pa ito kaysa Huey. Kayang umabot ang Cobra sa 171 milya o 276 kilometro kada oras, samantalang ang Huey ay hanggang 127 milya o 204 kilometro kada oras lang. Mas malayo ang nararating ng Cobra na 360 milya o 570 kilometro kumpara sa Huey na 318 milya o 511 kilometro. Dahil dito, kayang makarating ang Cobra sa target sa kalahati ng oras na kailangan ng Huey, 3 beses na mas matagal manatili at kayang magdala ng doble ng bala. Sa aktual na operasyon, ibig sabihin nito ay kayang paulanan ng Cobra ng bala ng machine gun ang isang lugar, linisin ito para sa mga Huey na magpapababa ng mga sundalo sa lugar, at pagkatapos ay susuportahan ang mga sundalong iyon bago bumalik sa base. 2 tripulante lang ang kailangan ng Cobra, parehong piloto. Isa ang namumuno sa paglipad at kumukontrol sa mga armas ng helicopter, habang ang isa naman ang nagpapalipad ng helicopter. Parehong protektado ang 2 piloto ng armored cockpit ng helicopter.
Pagdating sa armas, kadalasan ang mga Huey ay may mga machine gun lang at 70mm na rocket pods, isang napakababang pamantayan at madaling lampasan ng Cobra. Karaniwan, ang Cobra ay may 7.62mm na minigun pad na kilala rin bilang chin-mounted gun na nakalagay mismo sa ilalim ng sabuman kasama ng 70mm na mga rocket alinman sa 7 o 11 depende sa launcher. Pinapahintulutan ng M28 turret ang paglalagay ng dalawang dagdag na 7.62 minigun, 2 Mylemer grenade launcher o tigisa ng bawat isa. Sa kabuuan, naging mechanical na bersyon ng kanyang biological na kapangalan ng Cobra dahil sa bigat ng armas nito laban sa infantry. Di tulad ng totoong ahas, madalas mag-operate ang mga Cobra ng pares at minsan kasama pa ang scout helicopters na mas nagpapadagdag sa kanilang panganib. Ang US Army Cobra Fleet na may mahigit 1,100 helicopter ay nagtala ng higit 1,000,000 operational na oras sa Vietnam at ginamit ng Army hanggang 2,001. Baka iniisip mo, edi parang walang saysay ang video na ito? Hindi naman, kasi pinalitan ng militar ng US ang original na Cobra ng mas bago at mas magagandang Cobra. Nang makita ng mga marino ang husay ng Cobra, nagnais din sila ng sarili nilang bersyon, kaya dito nagsimulang lumipat sa ibang sangay ng militar ang Cobra. Ang AH-1 Super Cobra ay upgraded na bersyon ng Marine Corps mula sa original na Cobra na may dalawang bagong tampok. Mayroon itong dalawang makina para mas ligtas sa dagat. Mas mabigat at mas marami ng kayang dalhin na armas ang bagong Super Cobra kaysa sa original. Naglulunsad ng atake mula sa barko ang mga marino kaya mas mahaba ang lipad nila papuntang target kumpara sa Army helicopter na malapit sa labanan. Bilang piloto, ayaw mong masira ang nag-iisa mong makina habang nasa ibabaw ka ng tubig. Ang dalawang makina ng bagong Super Cobra na mas mabigat ng 2 tonelada kaysa orihinal ay ginawang mga 20% mas mabilis, 220 milya o 350 km/h habang halos pareho pa rin ang combat range. Ang ikalawang pinakamalaking pagbabago ay sa armas dahil mas mahusay ang Super Cobra kaysa Cobra, gaya ng paglamang ng Cobra sa Huey dati. Malamang sinabi lang ng mga opisyal ng Marine Corps sa Bell na gawing mas malakas ang armas ng bagong helicopter. Nilagyan ito ng Bell ng 20mm na umiikot na kanyon na may 750 bala. 11 o 7 shot na rocket pads para sa 70mm na rocket, 8 127mm na rocket, hanggang 8 anti-tank na misil, hanggang 8 AGM-114 Hellfire na misil, 2 AGM-65 Maverick na misil para sa mga target sa lupa na ayaw ng piloto, at 2 AIM-Siam Sidewinder na misil para sa mga target sa ere. Diyos ko, grabe! Para malinaw, hindi lahat ng mga sistemang sandata na yon ay maaari ikabit ng sabay-sabay. Hindi sapat ang espasyo para doon. Pero kayang magdala ng marami ng Super Cobra at dahil sa dami ng pagpipilian, nagmukhang laruan ng bata ang orihinal na Cobra. Ang mga Marines, talagang natuwa sila rito. Napatunayan nila ang halaga noong Gulf War matapos makasira ng 97 tangke at 104 APC at ginamit din sa pagsalakay sa Iraq at kampanya laban sa Islamic State of Iraq 1 dekada na ang nakalipas. Nagbenta ang US ng hindi bababa sa 40 Super Cobra sa Iran na kabalintunaan kung titignan ang mga nangyayari ngayon. Iniretiro ng Marines ang Super Cobra noong 2020 ng mas bagong disenyo ng Cobra. Ang disenyo ay tinawag na Viper, kahit mali sa biyolohiya dahil ang Cobra ay arthropod, hindi Viper. Pero hindi naman iniintindi ng Pentagon ang taxonomy. Sa pagpapatuloy ng mga maling palayaw na hango sa ahas, ipinakilala ang Viper noong 2010 bilang upgrade ng Super Cobra, katulad ng pag-upgrade ng Super Cobra sa Cobra. Di tulad ng Super Cobra at Cobra na may 2 talim, ang Viper ay may 4 na next-gen composite rotor blades na nagpapahusay sa survivability. Pwedeng tiklupin ang rotor blades para makatipid ng espasyo sa barko. Nagpakilala rin ito ng energy-absorbing landing gear, self-sealing fuel tanks, at energy-absorbing seats para sa parehong layunin. Tungkol sa armas, katulad pa rin ito ng Super Cobra, may 20mm na kanyon sa baba pero mas malaki ang maikling pakpak kaya mas maraming rocket at missile ang pwede ilagay. Dahil dito, kayong mag-take off ng Viper na may hanggang 76 o 38 guided 70mm rocket. Kasamang 2 AIM-Siam air-to-air hanggang 16 Hellfire o 8 JAG air-to-surface na missile, mas pinalawak at pinalakas ang armas ng attack helicopter platform na ito. Kahit maraming nagbago, Cobra pa rin ito. Halos kasing laki pa rin ito ng mga Cobra sa Vietnam.
at narito para sa parehong layunin maliban sa air-to-air na labanan na pangalawa lang sa tungkulin nitong close air support. Sa ngayon, ang Viper ang pangunahing attack helicopter ng Marine Corps Aviation Combat Element. Ganap ng pinalitan ang Super Cobra at pinalawig pa ang Cobra Legacy sa halos 100 taon ng serbisyo sa militar ng US. Kanina, napag-usapan natin na gusto ng Marines ng sariling Cobra. Nakuha nilang Super Cobra at dito natuluyang humiwalay ang US Army sa disenyo ng Cobra. Maaring nantataka ka kung bakit hindi rin inampon ng Army ang Super Cobra. Gayong ito ay isang pagpapabuti sa Cobra sa lahat ng aspeto. Ang simpleng sagot ay dahil gumagawa ng Army ng isang ganap na bagong attack helicopter noong panahong yon. Ang helicopter na yon ay ang Apache. Orihinal na balak, gamitin ng Army ang AH-56 Cheyenne sa Vietnam, pero kinansela ang proyekto at Cobra ang ginamit. Nagpasya ang Army na lampasan ang Cobra kaya inilunsad ang Advanced Attack Helicopter Project na nagbunga ng Apache. Ang disenyo ay hiwalay sa Cobra pero nilalayon ding magsilbing attack helicopter ng Army. Mas mabilis, mas madaling imanyobra at may mas mahusay na armas, kakayahang makaligtas at saklaw. Kaya ang tiisin ng cockpit at ng 4 na rotor blades ang tama mula sa 23mm na bala at pareho ang pagandar ng cockpit gaya ng sa Cobra, kung saan ang isang piloto ang nagpapalipad ng helicopter at ang isa naman ay nagsisilbing gunner. Kaya mag-take off ng Apache kahit mahigit 10 toneladang bigat dahil sa dalawang makina nito na may tig 1,700 horsepower kaya kaya nitong magdala ng maraming armas. Ang pangunahing baril ay ang 30mm 230 chain gun na may 1,200 bala. Ang malaking upgrade kumpara sa Cobra tulad ng sa Super Cobra ay ang mas maraming rocket at missile na kaya nitong dalhin. Ang mga stab wing ay may 4 na pylon na nagpapahintulot sa paglalagay ng 70mm na mga rocket, air-to-air, air-to-surface at anti-tank na mga missile. Napakadaling baguhin ang configuration ng armas gaya sa Super Cobra depende sa misyon. Halimbawa, sa anti-armor o anti-tank na misyon, kayang mag-take off ang Apache na may 16 Hellfire missile. Sa isang covering force na tungkulin kung saan kailangang labanan ng Apache, ang parehong mga armored na target at mga infantry na may magaan na armor, maaari itong magdala ng 8 Hellfire na mga missile at 38 na rocket kasabay syempre ng 30mm na baril nito na kayang gawing parang Swiss cheese ang magagaan na armor. May escort loadout din na maraming rocket kung saan ang Apache ay may 176 rocket. Official na tinanggap ng Army ang Apache noong 1984 at ginagamit pa rin ito ngayon. Kilala ito sa pagiging epektibo sa mga operasyon sa gabi. At noong Gulf War, 277 Apache ang sumira ng kabuuang 278 Iraqi tanks at higit sa 500 sasakyan ang nawasak. Isang Apache lang ang nawala sa labanan at nakaligtas ang crew nito. Hindi na kasing imresibo ang record ng Apache sa ika-21 siglo dahil nagsimula silang bumagsak sa gitnang silangan. Ito ay dahil sa sobrang pagtataya sa kakayahan nilang kumilos ng mag-isa sa likod ng mga linya ng kalaban at dahil may mga bahagi ng fuselage na lubang vulnerable sa putok ng rifle. Medyo nakakabaliw yon, lalo na't kaya namang tiisin ng cockpit. Gaya ng nabanggit, ang tama mula sa 23mm na bala. Pwede tayong gumawa ng video tungkol sa Apache mula noon hanggang ngayon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ganon katibay ang tinawag nilang lumilipad na tangke. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Army sa Apache kahit 40 taon na mula nang gawin at ginagamit pa rin ito sa labanan sa Iran. Ang Super Cobra ay nagserbisyo rin sa parehong tagal matapos palitan ang Cobra at inalis lang para palitan ulit ng isa pang Cobra pero pareho lang naman ang plataporma nila. At dito pumapasok ang tanong, ano nga ba ang espesyal sa dalawang attack helicopter na ito at hindi magawang palitan ng Estados Unidos? Lahat ng pumalyang attack helicopter programs. Simula sa pagkakasunod-sunod ng panahon, ang pinakaunang nabigong attack helicopter program sa Estados Unidos ay ang Lockheed AH-56 Cheyenne na nabanggit kanina. Ito sana, sa katunayan, ang unang Amerikanong na dedikadong attack helicopter pero gaya ng ipinaliwanag kanina, mas mabilis ang pagdevelop ng Cobra at hindi ito naipit sa burokrasya kaya ito ang unang naipadala sa serbisyo. Sinimula ng Army ang Advanced Aerial Fast Support System Program noong 1964 na may 3 pangunahing kailangan. Ang attack helicopter ay kailangan makamit ang cruise speed na 224 na milya o 361 kilometro kada oras, dash speed na 250 milya o 410 kilometro kada oras, at kakayahang mag-hover sa taas na 6,000 talampakan o 1,800 metro.
Sa pagbalik tanaw, interesante ang mga kinakailangan dahil tanging ang Viper lang sa 4 na disenyo ang nakatupad dito. Kailangan ng Army na mas mabilis ang attack helicopter kaysa sa utility helicopter na sinasamahan nito. Noong unang 1966 nang nagsisimula ng produksyon ng mga Cobra, binigyan ng go signal ang Lockheed para gumawa ng mga prototipong pansubok. Di tulad ng karaniwang stab wings sa helicopter, may fixed wings ang Cheyenne na nagpapabilis dito. Kilala rin itong compound helicopter. Mayroon din itong pusher propeller na gaya ng mahihinuha mo sa pangalan, nagbibigay ng tulak at nagpapababa ng trabaho ng rotor kaya mas nakakagawa ito ng mas maraming lift. Dahil dito, umaabot ang Cheyenne sa bilis na 230 milya o 370 kilometro kada oras na halos tugma sa hiningi ng Army. Kasing laki ng Cobra ang Cheyenne pero mas malapit ang bigat nito sa Apache. Nasa 5.5 metriko tonelada at kayang mag-take off ng higit doble sa bigat na yon. Dahil sa 4,000 horsepower at 4 na blades, mas mabilis ang helicopter kaysa Cobra at mas armado rin ito. Mayroon din itong dalawang integrated na baril. Ang ventral turret ay may 30 mm kanyon habang ang nose turret ay pwedeng lagyan ng 7 tuldok, 62 mm kanyon o 40 mm grenade launcher. May 6 na hardpoint sa mga pakpak na pwedeng lagyan ng 70mm rockets o anti-tank missiles. Upgrade ito kumpara sa orihinal na Cobra na walang missile capability. Napaka-maneuverable ng helicopter. Sa demonstrasyon nito noong 1967, ginagamit na ang mga Cobra sa mga operasyon sa gubat ng Vietnam. Nag-hover pa rin ang Cheyenne prototype kahit malakas ang crosswinds. Sa demo, lumapag ito gamit lang ang 2 unahang landing gear at yumuko sa harap ng manonood. Ayon sa lahat ng ulat, ito ay mas mabilis, mas kumpleto ang kagamitan nito kaysa sa Cobra at kasing maneuverable din. Kaya bakit ito kinansela? Noong 1962 taon, nang ginagamit ang Cobra sa Vietnam, ngunit testing pa rin ng Cheyenne at hindi nasiyahan ng Army sa mabagal na pag-usad nito. Kailangan na nila ng helicopter ngayon, hindi sa loob pa ng ilang taon. Hindi kumbinsido ang Army na agad darating ang Cheyenne kaya kinansela ang production contract, ngunit pinanatili ang development contract, umaasang maayos ang mga problema, kabilang ang nagdulot ng pagkamatay ng test pilot. Naayos din kalaunan ang mga problema pero kinansela pa rin ang development program noong 1972. Sa totoo lang, ang Cheyenne ay na-develop sa maling panahon. Habang aktibo nang lumalaban ang Cobra, nasa development pa ito at binagabag ng mga hamon sa engineering noon, gaya ng sobrang bigat. Habang nade-develop ang digital na weapon system, ang Cheyenne ay analog pa rin, kaya mabilis itong naluluma kahit ilang taon pa lang ang nakalipas. Sa huli, humina na ang pakikialam ng Amerika sa Vietnam, kaya wala nang agarang pangangailangan ng Army para sa attack helicopter. Kinansela nila ang Cheyenne, nagsimula ng bagong programa at naglaan ng oras para makagawa ng makabagong helicopter kaya nagkaroon tayo ng Apache. At narito ang Boeing Sikorsky RAH-66 Comanche na tinaguriang pinakaastig na helicopter na hindi natin nakita sa serbisyo. Ang Comanche ay resulta ng Light Helicopter Experimental Program na layuning palitan ng Cobra at OH-58 Kiowa na mga helicopter. Bagamat hindi attack helicopter, nagsilbi ring mabilisang suporta ang Kiowa bukod sa recon at utility. Inasa ang gagampanan din ng Comanche ang parehong tungkulin, ngunit mas mahusay ang armas kaya mas handa ito sa papel na pang-atake at pansuporta. Sinimulan ang pag-develop ng Comanche noong late 1980 bilang isang stealth helicopter na nilalayong maging malaking upgrade sa Cobra at Apache. Binalutan ang panlabas nito ng materyales na sumisipsip ng radar at infrared suppressant na pintura kaya 360 beses na mas maliit ang radar cross-section nito kaysa Apache. Nakatulong din na ang Comanche ay 12 talampakan mas maikli kaysa sa Apache. Mas mahina ang tunog nito kaysa ibang helicopter dahil sa nakatagilid na buntot na rotor at composite na materyales sa 5 pangunahing talim ng rotor. Pangunahing tampok ng Comanche ang kakayahan nitong mag-operate kahit gabi o anong panahon. Gamit ang avionics, kaya nitong magsiyasat sa unahan para sa Apache sa anumang kondisyon. Mas maunlad ang ayos ng armas nito kaysa sa mga kasalukuyang disenyo. May 20mm rotary cannon nito na iaatras at iniikot pa atras kapag digamit, kaya bumababa ang radar cross-section ng helicopter. Sa parehong layunin, dinisenyo ito na may panloob na imbakan para sa mga misil, samantalang ang ibang mga helicopter ay umaasa sa panlabas ng mga kabitan ng armas. Kayang magdala ng hanggang 6 air-to-ground missiles, 12 air-to-air missiles o 24 na 70mm rockets. Kung kailangan ng mas malakas na firepower, pwedeng maglagay ng maikling pakpak para magdala ng walaong Hellfire, 16 na Stinger o 56 na 70mm rocket, pero mababawasan ng kaunti ang pagiging stealth nito.
Sa kabila na mas maliit nitong sukat, kaya pa rin itong mag-take off na halos 8 tonelad at mag-cruise sa bilis na mga 170 milya o 300 kilometro kada oras habang naabot ang pinakamataas na bilis na mga 200 milya o 324 na kilometro kada oras. Sa ganitong disenyo, hindi mabibigo ang Comanche, tama? Sa totoo lang, yun ang pakalahatang pakiramdam nung unang bahagi ng dekada 2000 nang handa nang bumili ang hukbong katihan ng humigit kumulang 1,200 nito para punan ang parehong Scout at Magaan na attack helicopter na mga tungkulin. Mukhang halos tiyak na ang unang mga Comanche ay maihahatid na sa 2006. Nagpatuloy ang pagsusuri at karagdagang mga upgrade na may malaking tagumpay hanggang biglang inanunsyo ng hukbong katihan na ititigil na nila ang lahat ng gawain sa programa noong 2004. May 4 na dahilan kung bakit. Ang una at pinakamahalaga ay natapos na ang malamig na digmaan at wala nang pangangailangan para sa ganoong kalawak na mga upgrade. Tatalakayin pa natin ito mamaya, pero karamihan ng pag-develop ng helicopter noong ikalawang kalahati ng ika-20 siglo ay dahil sa paniniwala na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng USSR at NATO sa Germany at malaking papel ang gagampanan ng mga helicopter. Ito ang dahilan kung bakit may 1,400 milya ferry range ang Comanche. Kaya nitong lumipad halos diretso patawid ng Atlantic. Hindi na kailangan ang ganitong pamumuhunan noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000 dahil malinaw na di balak ng Russia magsimula ng digmaan laban sa NATO sa malapit na hinaharap. Pangalawa, marami ng Apache na aminadong kulang pagdating sa stealth. Pero kung ipakikilala ang Comanche, mangangailangan ito ng panibagong production at maintenance network na muli hindi sulit sa gastos. Pangatlo, gumagaling na ang mga drone bilang scout noon at malapit na silang maging pangunahing scout ng lahat ng sangay ng militar. Napatunayang tama ang pagtataya. Kinansela ang Comanche dahil sa mabilis na pagbabago sa air warfare at biglaang pag-unlad ng mga sistemang panlaban sa sasakyang pangimpapawid. Posibleng mapilitang magretiro ang Apache para sa bagong helicopter na kayang harapin ang mga sistemang ito na magdudulot ng ilang bilyong dolyar na gastos sa mga nagbabayad ng buwis sa US. Ayaw ng Army na magpasok ng mas bago at mas mahal pang helicopter tapos mapipilitan ding i-retire yon. Sa huli, 3 sa 4 na dahilan ay nauuwi lang sa di kailangang gastos. Matapos ang restructuring noong 2002, tinatayang umabot sa halos 27 bilyong dolyar ang kabuuang gasto sa development at produksyon. Sa pagtatapos nito, halos 8 bilyong dolyar na ang nagastos ng programa kasama ang termination fee at yun na ang mas mainam na solusyon. Ang Comanche sana ay magiging isang kahanahanang helicopter, pero hindi talaga ito nakatakdang mangyari. Hindi naman ganun ang masasabi tungkol sa ARH-70 Arapaho ng Bell. Ang helicopter na ito ay ginawa bilang bahagi ng Armed Reconnaissance Helicopter Program matapos kanselahin ang Comanche program. Nakuha ng Bell ang kontrata para gawing militar ang Bell 407. Nilagyan ito ng mas malakas na makina at mga baril. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng nabanggit na helicopter at hindi rin ito kahanga-hanga. Maaring masakit pakinggan pero sa totoo lang, papuri na yon kung iisipin ang karoon nito ng matinding pagkasira sa unang lipad nito. Nawalan ito ng lakas ng makina at milagrosong nailapag ng mga piloto nang hindi nasaktan kahit lubusang nawasak ang prototype. Agad tinapos ang programa. Ito na ang pangalawang nabigong tangka na palitan ng kayuhan ng helicopter para sa reconnaissance at attack roles. Diyos ko, hindi pa ito ang huli. Ang Armed Aerial Scout Program ay inilunsad agad pagkatapos dito. Sa hindi malamang dahilan, mas hindi pa ito naging matagumpay dahil hindi man lang ito umabot sa yugto ng pagbibigay ng kontrata. Ang Boeing AH-6 na nakabatay sa MH-6 Little Bird ay dinevelop ngunit tinanggihan dahil sa mababang survivability sa labanan. Ang tanging isa pang mahalagang helicopter platform mula sa programang ito ay ang Sikorsky S-YAM na 17 Raider. Bagamat tinanggihan ang helicopter na ito, muling binuhay ito bilang Sikorsky Raider X para sa Future Attack Reconnaissance Aircraft Program o FARA. Inilunsad ang FARA noong 2018 matapos magretiro ang Kiowa kaya ginamit ng Army ang Apache bilang scout. Nais muli ng FARA na magkaroon ng scout at attack helicopter kaya 2 disenyo ng helicopter ang binigyan ng development contract para sa fly-off competition kapag pinalna ang mga ito at mapili ang mananalo. Ang 2 disenyong iyon ay ang Sikorsky Raider X at Bell 360 Invictus. Ang Raider X ay isang compound helicopter na may 2 pangunahing coaxial rotors, isa sa ibabaw ng isa pa at may isang pusher propeller.
Ito ay isang napakabilis na helicopter, inaasahang aabot sa bilis na humigit kumulang 200 at 70 milya o 400 at 60 kilometro kada oras at posibleng lumampas pa doon. Dapat din itong maging maneuverable pero kakaunti lang ang alam sa stealth at armas nito bukod sa isang .50 kal na baril at integrated na mga pad para sa missile at rocket tulad ng Comanche. Ang 360 Invictus ng Bell ay bahagyang mas mabagal, may bilis na 230 milya o 370 kilometro kada oras. Hindi ito kasing aerodynamic ng Raider X dahil may mga pakpak sa gilid at ang mga misil ay nasa integrated launcher kasama ang 20mm na kanyon. Konti lang ang alam natin sa detalye dahil kinansela ang disenyo na ito at ang Raider X noong 2024. Kinansela ng Hugbong Katihan ang FARA program dahil nawawala na ang practical na halaga at pinansyal na katuwiran sa paggamit ng mga scout at attack helicopter. Dahil sa pagyusbong ng murang unmanned aerial vehicle na kayang gawin ang parehong tungkulin sa mas mababang gasto sa pagdevelop, produksyon at maintenance. Sa puntong iyon, $9 bilyong na ang nagasto sa loob ng 2 dekada para punan ang scout at attack roles sa Hukbong Katihan, kaya't panahon na para itigil ito. Sa oras ng pagre-record, wala nang kasalukuyang attack helicopter o scout at attack helicopter development program sa Estados Unidos, kaya't ang Cobra at Apache ang kauna-unahan at tanging mga dedikadong attack helicopter sa Army at Marine Corps. Bakit hindi mapalitan ng Estados Unidos ang Cobra at Apache? Kaya komplikado ang sagot sa tanong ngayon, kaya unahin natin ito. Napatunayan ng mga kasalukuyang attack helicopters ng US ang kanilang halaga. Bagamat may kahinaan ang Apache, mahalagang tandaan na aktibo pa rin itong ginagamit sa labanan ngayon para sa pag-atake at pagmamanman kahit 40 taon na ang edad nito. Ang Cobra platform naman sa kabilang banda ay ipinakita na kaya nitong mag-evolve dahil ang kasalukuyang Cobra, ang Viper, ay ikatlong henerasyon na ng parehong disenyo. Pangalawa, kung titingnan natin ang nakalipas na 20 taon, mapapansin natin ang pagyusbong ng mga multipurpose na helicopter, mga drone at kamakailan lang pati na rin ang mga unmanned na helicopter. Ang U-Hawk ay parang unmanned Black Hawk na may autonomous na kakayahan at kayang maglunsad ng sandata. May detalyado kaming video tungkol dito kung interesado ka. Halimbawa lang ito. Pero madaling maisip ang pagbuo ng mas maliit na unmanned attack helicopter. Gayun din, dahil sa pag-iusibong ng mga drone, ang pagdevelop at pagpapalawak ng kakayahan sa ere at ang sobrang baba ng gastos sa paggawa nito kumpara sa mga helicopter, kailangan talaga nating tanungin ang sarili natin kung sulit pa bang mag-invest ng pera sa mga attack helicopter na yon. Mukhang hindi na rin iniisip ng mga sandatahang lakas sa buong mundo na sulit pa. Kaya ibinubuhos na nila lahat sa mga walang pilotong fighter aircraft. Hindi rin mali sabihing ang pagyusbong ng mga drone mula unang bahagi ng 2,000 ay malaki ang epekto sa pangangailangan sa scout at attack helicopter. Dapat ding sabihin na ang konsepto ng attack helicopter ay nagmula sa napaka-espesipikong mga kondisyon at ang patuloy na pagdevelop nito para sa Estados Unidos at Unyong Sobyet, pati na rin ang pangunahing tagapagmana nito na Russia ay pinalakas ng malamig na digmaan. Parehong panig ay gumawa at nag-ipon ng pinakamaraming armas hanggat maaari, ngunit dahil hindi sumiklab ang digmaan, hindi kailanman nasubok ang tunay na silbi ng mga sandatang yon. Ito ang nagdadala sa atin sa pinakamalaking dahilan laban sa pagdevelop ng bagong attack helicopter. Walang ibang bansa ang gumagawa nito dahil abala sila sa mga drone at sasakyang panghimpapawid, may o walang piloto. Ang pangunahing puwersa ng attack helicopter ng Rusya ay binubuo pa rin ng MiL Mi-24, Mi-28 Kamov Ka-50 Black Shark at Ka-52 Alligator. Maliban sa Alligator, lahat ng helicopter na ito ay nabuo noong Cold War at bawat isa sa mga ito ay napakahina ang naging performance sa Ukraine. Mahigit 100 beses nang napatumba ng Ukraine gamit ang anti-air system o drone at tanging Alligator lang ang nagpakitang gilas nung kontraopensiba ng Ukraine noong 2023. Ang Sina ay may mga pinakabagong attack helicopter na Z-10 at Z-11 at kasalukuyang dinedevelop ang mabigat na Z-21. Bago pa ang mga disenyo, wala talagang attack helicopter ang Sina at nagsimula lang gumawa nito noong mga unang taon ng 2000 bago pa naging malinaw na mga drone ang gagamitin sa scouting at attacking roles. Maingat ang mga Chino sa pagpuno sa kakulangan sa attack helicopter kaya nagtayo lang sila ng mga 200 Z-11 at halos kaparehong bilang ng Z-10. Ang Eurocopter Tiger ay may 175 unit sa hukbong Pranses, Aleman, Australiano at Espanyol.
Dalawa sa mga hukbong iyon, ang Pranses at Australiano, ay mahalaga sa NATO, ngunit hindi rin sila naniniwala na dapat mag-invest ng malaki sa attack helicopters. Bilang paghahambing, ang Estados Unidos ay gumawa ng mahigit 2,700 Apache at kasalukuyang may humigit kumulang 750 na ginagamit, habang ang Marines ay gumagamit ng halos 200 Viper. Ibig sabihin, may mas mababa sa 1,000 attack helicopters ang Estados Unidos sa lahat ng sangay ng serbisyo. Kung susumahin, malinaw ang isang bagay. Unti-unting nababawasan ang halaga ng attack helicopters dahil nade-develop na ang mga bagong teknolohiyang kayang gampanan ng parehong papel, kaya wala nang puwang para sa mga ito. Ibig bang sabihin, wala nang lugar ang attack helicopters? Hindi naman. Maaari pa rin makinabang ang militar na pangalawa at pangatlong klase, pero malamang mawawala na rin ang silbi ng attack helicopters kahit sa mas mababang antas dahil sa madali at murang pagkuha, pagpapanatili at pagpapatakbo ng mga drone. Nag-evolve na ang teknolohiya ng digmaan at nagbago na rin ang paraan ng pakikidigma. Sa ngayon, hindi na tanong kung bakit di mapalitan ng US ang Cobra at Apache, kundi kung sulit pa bang gastusan ang mga papalit dito. Kaya namang palitan ng Estados Unidos ang dalawang sikat na disenyo kung may sapat na resources, pero hindi na ito gagawin dahil hindi sulit ang gasto sa layunin. Ibig sabihin, ang Apache, Cobra, Viper at attack variant ng Little Bird AH-6 ang alamang manatiling pangunahing at tanging attack helicopter ng US. Salamat sa panonood.